bago po ang lahat, para sa iba pang balita, huwag po muna ninyong kalimutan mag-subscribe sa JB News. I-like at i-share at i-on na rin ninyo ang notification bell para updated po kayo. Para maintindihan natin, ipapatunayan ko sa inyo na nagpapakalat siya ng fake news. Kaya tama ho yung naging desisyon ni Pangulong Duterte na maging neutral siya. At least, Kasi lumabas nung isang araw na sabi ni Pangulong Duterte, I will make sure that the election will be neutral. Okay? Ang intindi nito ay hindi na mag-i-endorso si Pangulong Duterte na napakalabo ng kanyang pag-unawa. Hindi ho natin ito babastusin, hindi ho natin ito aanuhin gagalangin natin ng opinion niya. Pero ipapakita ko sa inyo na mali. Ang sinasabi niya dito, magiging neutral na si Pangulong Duterte dahil sinabi niya sa isang talk to the people na sinabi niya, sinisigurado niya na itong eleksyon na ito magiging neutral ang government. Ang interpretasyon niya ay hindi na mag-i-endorso si Pangulong Duterte. Sabi ko nga, nung una, bakit kaya ganito ang interpretasyon nito? Sadyang mahina lang sa pag-uunawa? O di kaya yun ang propaganda ngayon ng mga vlogger, ng mga tagahanga ni Marcos? Tapos, napanood ko yung isang interview din sa News 5 ng isang quote-unquote, meron siyang survey firm, pero alam naman sa industriya na siya ay PR. Sa katunayan, nawala nga siya sa PR ng isang kandidato. Ngayon, mukhang pumi-PR kay Marcos. Mukha hindi ako sure. Okay? Sabi din niya na magiging neutral si Pangulong Duterte at wala nang i-endorso. Sabi ko, pareho yung kanilang pinapalabas na idea. So, baka ito'y isang propaganda, di ba? Ganun ang kaunawaan. Hindi ko alam. So, kaya sabi ko, i-discuss natin bakit mali yung pagkaunawa nila na magiging neutral at hindi mag-endorso si Pangulong Duterte. Kasi mamaya, papakita ko sa inyo. wala na ho. Ngayon, etong PDP laban, i-endorso. Kasi marami yung kumakalat ngayon na itong si Isko Moreno ay parang malaki ang chance, mga 60-40 na kukunin ng PDP laban o PDDS. O ngayon sasabihin, in-endorso ni Pangulong Duterte. Hindi po. Ayan. Sabi niya, yung PDP at saka yung PDDS ni Greco Bellica, daw according sa kanya, i-endorse daw. Baka posibleng i-endorse si Isko Moreno. Ang sinasabi nito, yung partido lang ni Pangulong Duterte mag-i-endorse, hindi si Pangulong Duterte. Number 1, first fact, wala pa pong napipili ang PDP at PDDS. Okay? Bakit? Tanyo. Because they are waiting for the president. Kung anong sabihin ni Pangulong Duterte, yun ang kanilang i-adapt. In other words, it's not the other way around, na mauuna ang partido at yun lang ang sasakyan ni Pangulong Duterte. Sa madaling salita itong mama na ito ay minamaliit na naman niya si Pangulong Duterte. Yan yung hilig nila na parang dinidiktahan si Pangulong Duterte. Excuse me po, wala kayong alam pagdating sa circle ni Pangulong Duterte. Ano ibig sabihin ng circle? Yung inner circle, yung ganon. Ibig sabihin, alam niyo ba, ito yung mga nakapaligid kay Pangulong Duterte ngayon, nagtatawagan yan. Nag-aantay po kami kung sino ang pipiliin ni Pangulong Duterte. Dahil hindi kami gagalaw o hindi kami papanig sa kahit sinong presidente as of now, kandidato, nang walang endorsement ni Pangulong Duterte. Lahat yan nag-aantay. Naglabas ng press PR ang PDP, sinasabing nag-aantay sila kay Pangulong Duterte. Naglabas din ng statement ang PDDS. Yun din ang sinabi. Sabi ni Greco, mag-aantay tayo sa sasabihin ni Pangulong Duterte. Even all the bloggers na kay Pangulong Duterte, yung mga solidong na kay Pangulong Duterte, we are all waiting for the president to choose kung sino yun. Hindi namin inaantay. Wala kaming pakialam kung sinong endorse ng PDP. Wala kaming pakialam kung sinong i-endorse ng PDDS.
kami, we will just follow the president. We are waiting. Tuloy pa natin ha. Partido po nila yon. Partido po. Sandali may nagpapaalam dito. Sabi ni Rolly De Los Santos, Sir, unsubscribe na po kita. Thank you. Ay, maraming salamat po. Thank you rin very much sa munting subscribe mo before. Salamat po, Rolly. Yung pumili, hindi ho si Pangulong Duterte. At wala hong magagawa si Pangulong Duterte kung partido na ang magsasabi na Wala daw magagawa si Pangulong Duterte kung partido na ang nagsasabi. Grabe. I cannot believe na talagang nilalait na naman, minamaliit si Pangulong Duterte. Excuse me po, sir. Ano ang pangalan nyo? Reaction TV ba yun? Sige. Pasensya na po kayo, sir, ha? Pag paumanhin. Hindi ho, si Pangulong Duterte nadidiktahan. Si Pangulong Duterte ho ang nagko-command. Hindi nyo ba nakikita? Hindi nyo ba napapansin? Marami ho sa amin ang hindi alam ang galaw nila ni Senator Go at ni Pangulong Duterte. We are just waiting for the president. Kaya nga yung pag-withdraw niya, walang nakakaalam. Sabi nga mismo ni Greco Bellica, yung pag-withdraw ni Pangulong Duterte, ayan, namatay na naman. Ayun na. Sorry. Ayan na. Wait. Kumislap. Ako po. Wait lang po Siguro nagkaroon na ng kuryente kaya ano nangyari? Ayan na. Hoy. Ayan na. Ay. Pikidlat-kidlat yung ano natin. Ayan, ayan na. Okay. Ayan. Pasensya na nag-blink-blink ko dito siguro dahil sa nagpalit na from generator to escalator. Ganun ha? Ito, loko lang po, ha? Siguro nagpalit na ng kuryente. Yun. Nasaan na ba tayo? Ayun na nga. Diba sinabi nga ni Greco Bellica na kahit sila na kung saan yung partido ni Pangulong Duterte yun, na ginamit ni Pangulong Duterte yung partido para tumakbo, mag-file ng kanyang candidacy for Senate, hindi alam na magwi-withdraw si Pangulong Duterte biglaan. All along, paalam naman po natin, all along, ang alam nila, si Senator Go lang ang magwi-withdraw. Biglang pumasok si Pangulong Duterte. Anong ibig sabihin nun? Simple lang ho. Ang ibig sabihin po nun, may sariling diskarte si Pangulong Duterte na hindi niya, ano na diskarte ko? Ano na? Hindi ho ganun. Hindi ho siya nagtatanong sa mga kasama niya na, paano nang gagawin natin? Ano gagawin natin? Walang ganun. Siya lang mismo ang nagdidesisyon. Kaya ho sana Reaction TV, mawalang galang na po, baka naman po pwedeng, wag naman natin ganyanin maliitin ang kakayanan na magdesisyon ni Pangulong Duterte. Ito ang susuportahan natin. Diba? Kahit pa ho siya chairman, kahit pa ho anong posisyon niya dyan sa partido nila, kapag lahat po sila umagri na si Isko Moreno, yun ang suportahan nila, wala ho. Para sinasabi niya na lahat ng ng buong PDP o di kaya PDDS at sinabing susuportahan daw si Isko, ang package niya ngayon, hindi yon desisyon ni Pangulong Duterte o napilitan lang si Pangulong Duterte. Alam nyo, ganito lang kasimple ho yan, ha? Hindi ho kasi nila matanggap na si Pangulong Duterte ayaw talaga sa mga Marcoses. Hindi nila matanggap yon. Kaya ngayon, inilalabas nila sa eksena si Pangulong Duterte at sinasabi nilang, wala desisyon si Pangulong Duterte kung sakali ha, walang desisyon pa ngayon si Pangulong Duterte kung sakaling si Isko ang i-endorse. According to him, not me, ulitin ko, as of now, wala pang ini-endorso si Pangulong Duterte. Posible ba na wala siyang i-endorso? Posible, pero desisyon niya yon. Hindi desisyon ng partido. Kaya sasabihin naman niya yan, sa tingin niyo, si Pangulong Duterte, mag-oo lang because sinabi ng partido? Ganun ang pinalalabas nitong mamantoy. Na oo lang siya sa sasabihin ng partido. Hindi ho. Hindi nakokontrol si Pangulong Duterte. Pag may sinabi yung partido, ito ang gusto namin.
Sigurado ako, 100%. Kung ayaw ni Pangulong Duterte yon, magsasalita siya at sasabihin niya, yun ang inendorso ng partido. Sasabihin niyan diretso yun. Pero, pag sinabi niyang, eto ang gusto ko, ang palalabasin nila nito mga vlogger na ito, palalabasin nila na hindi yun ang inendorso ni Pangulong Duterte at yung partido lang ang nag-endorso nun. Yan ang sinasabi nila. Sa ngayon, nag-aantay po ako kay Pangulong Duterte kung sino po yung kanyang susuportahan. Sa ngayon, nag-aantay po ako kung kay Pangulong Duterte kung sino ang kanyang susuportahan. Reaction TV, tanongin kita. Sinabi ho ba ni Senator Go na ako sa ngayon, inaantay po namin ni Pangulong Duterte kung sinong i-endorso ng aming partido. Don't tell me, Reaction TV, na mas malapit ka pa kay Senator Go kaysa... mas malapit ka pa kay Pangulong Duterte kaysa kay Senator Go. Ha? Te, ano to? Gumagaya na lang kay Tansong Pinoy na feeling close? Ayan na nga ho si Senator Go, sinasabi niya, mag-aantay ako kung sino man ang i-endorso ni Pangulong Duterte. Malinaw, si Pangulong Duterte ang mag-i-endorse, hindi ang partido. Ako naman personally, kung sino po yung pinakamalapit sa makakapagpatuloy ng magagandang programa ni Pangulong Duterte. Halimbawa po, itong mga building program. Ang choice nga nila kung sino daw yung pinakamalapit na makakapagpatuloy ng ni Pangulong Duterte. Ito nga, gusto ko nga tanongin si Reaction TV. What if lang? What if ang pinili ni Pangulong Duterte si Bongbong Marcos? Sigurado ako, mga 200% to 3,000%. Sasabihin nyo na si Pangulong Duterte ang nag-endorse doon. Kasi si Marcos ang pinili. Pero pag iba ang pinili ni Pangulong Duterte ng kandidato, sasabihin ninyo yung partido ang pumili. Diba? Bakit to? Kasi medyo, sa totoo lang, karakteristik ninyo ang double standard. Yung totoo. Tuloy. Ito po, itong balik probinsya. Itong mga housing po ng ating gobyerno para sa sundalo at sa pulis at sa mga mahihirap. Yung mga malasakit centers para wag na po nating pahirapan yung mga kababayan natin. Ibalik natin. Kung sino daw yung malapit, siya magpapatuloy ng mga ginawa tulad ng malasakit center. So in other words po, iniisa-isa ni Senator Go yung qualification na hinahanap ni Pangulong Duterte. Hinahanap nila Sino ba yung pwede magpatuloy ng build? Sino ba yung pwede magpatuloy ng malasakit center? Again, I'm not saying it's ko. Hindi. Posible na si Bongbong Marcos. Posible ho yun. Posible si Isko. Posible si Lacson. Wala pa hong tinatanggal sa choices. Siguro si Robredo lang ang hindi kasali. Diba? Pero what am I saying? Kami bilang Duterte supporter, the true supporter of the President, Rodrigo Roa Duterte, will wait for the President endorsement. Aantayin namin. Marunong kaming rumespeto, marunong kaming sumunod, at yan ay i-analyze namin kung ito ba ang karapat-dapat. Kunwari halimbawa, bibigyan kita ang boto namin isang kandidato ay 100%. Okay? Siguro, yung endorsement ni Pangulong Duterte, malamang 50% ang timbang nun. Tapos siguro, another 10% kung ano ang stand niya sa issue ng federalism, another 10% kung anong stand niya pagdating sa death penalty, another 10% kung anong stand niya sa iba pang bagay. Okay? Iyon ay halimbawa lang hindi ko sinabing yan na kaagad. In other words po, malaki ang tiwala namin na pinag-aaralan ni Pangulong Duterte at alam niya kung sino yung kandidatong hindi magpapahamak sa bayan natin. Huwag nyo kasing pinangungunahan. Again, pwede na si Bongbong Marcos yun. Hindi ko tinatanggal sa eksena. At kung yun man ang piliin ni Pangulong Duterte, malaking parte sa akin ang sasabihin ko bakit kaya yun ang pinili niya? Baka meron siyang nakitang maganda doon. Diba? Alamin natin. Kasi nga the President knows more pagdating mo sa governance sa Pilipinas.
sa mabilis na serbisyo. At the most important para sa akin sa ngayon, itong COVID response natin, huwag talagang maputol dahil ang ganda na po. Kumpara po sa ibang bansa, ang ganda na po ng ating COVID response, ang ating vaccination rollout, ang ganda na po. Ayan o, totoo ho yan, di ba? Yung pagdating sa health. Okay? Sinasabi ni Senator Go, ang isa sa mga criteria na pipiliin ni Pangulong Duterte ay yung magaling sa COVID response, di ba? Kasi yan ang importante, yan ang concern ni Pangulong Duterte, di ba? Kaya nga ho si Sec Vince, kanya isipin niyo to, galing sa BCDA, nag-resign doon, ano ginawa niya? Sinasabi ng iba, napunta daw kay Isko, pero ang totoo niyan, ginawang secretary, presidential advisor, I think, for COVID response, something like that. Kasi nga, si Pangulong Duterte, yan ang paulit-ulit niya sinasabi, bakuna, bakuna, at bakuna. O, di ba? Dapat hindi po ito maputol. Sino yung pinakamalapit dyan? Yun po ang susuportahan namin ni Pangulo. Ayan na naman yung iba. Biglang change of part. Ang hirap, ito ha. Gusto ko lang paunawa dito sa mga tansong nanonood. Ha? Okay. Kayong mga tansong nanonood. Si Banat Bayho ay hindi panatikong tulad ninyo. Nasarado na isip. Si Banat Bayho at ang mga banateros dito marunong mag-research at mag-google at pag-aralan ang mga kandidato. Ang tinuturo ng channel na ito ay maging objective. Ibig sabihin, pag may magandang ginawa ang isang kandidato, dapat palakpakan. Pag may pangit, dapat banatan. So kung sino man yung mga susunod na kandidato na makikita nating maganda ang kanilang ginawa, kahit sila pa ay dating ganito ang political leaning nila, basta maganda ang ginawa, palakpakan natin. Alam nyo, it's time for us Filipinos to be matured. Ang problema sa atin, hanggang ngayon, marami sa inyo, panatiko pa rin. Wala kayong pakialam kung may ginawa bang masama yung kandidato ninyo. Wala kayong pakialam. Ganito bibigyan ko kayo ng sample. Ganito kayo kapanatiko. Galit na galit kayo sa mga trapo. Hindi ko na lang papangalanan. Galit na galit kayo sa mga trapo, di ba? Nung nakipag-unit team, may pautot pa kayong unit team sa mga trapo. Ano ginawa ninyo? Bigla na kayong bumait. Bigla nyo nang gusto. Bakit? Ang tawag dyan, panatiko. Sumusunod lang kayo. Even if dati, binabanatan nyo yung mga trapo na yon, ngayon, biglang, gusto nyo na rin siya. Bakit? Sabi kasi nung Panginoong kandidato namin, unity with them. Kasi nga walang prinsipyo ang tawag doon. Dito sa Banat Bay Channel, tinuturuan natin ang mamamayan na tingnan ang ginagawa ng kandidato, tingnan ang ginagawa ng mga politiko at hindi yung magiging panatiko. Naintindihan? Ay, naku po, ha? Tuloy-tuloy. Ako naman po, hindi pwedeng umiwalay. Personally, kahit na gusto ko man po, meron akong gusto suportahan, pinakamalapit sa mga pagpatuloy, inaantay ko rin po si Pangulong Duterte. Dahil, hindi ko sabihin, isa naman ang aming direksyon. Siyempre, meron pong gusto, no? Papahiwatig, meron pong may gustong kausap si Pangulo at anong pwedeng may tulong rin po ni Pangulo. Ngunit siguro maybe papalipasin muna ni Pangulo yung Pasko at kailangan rin po niya magpahinga at kailangan ni Pangulo na tumutok dito sa ating COVID response. Yan po. Ayan kasi yung iba, atat na atat sila. Sino ba talagang endorse ni Pangulong Duterte? Kaya pinangungunahan itong mga tanso. Walang endorse si Pangulong Duterte. Partido niya. Hindi ko maintindihan. Bakit ba kayo nagmamadali? Sabi nga ito ni Senator Go sandali Pasko ngayon At yung tao, meron din pamilya yan May pamilya din yan na kailangan niya makasama, kailangan niyang at the same time, nagtatrabaho pa siyang bilang presidente. Kita nyo nga, non-stop yung mga event niya. May event siyang pinuntahan, mamaya di-discuss natin. At the same time, talk to the people siya. Itong Pangulo natin, naghahabol ng trabaho bago matapos ang kanyang termino. Kayo namang mga tanso, bakit ba kayo masyadong natetreten? Diba natetreten kayo na kailangan mag-decide na ngayon na makautos kayo? Tutukan ni Pangulong Duterte sa mga susunod na 6 na buwan. Yan nga po isa sa rason na hindi siya tumakbo. Una, pamilya.
at makapag-focus po siya sa kanyang trabaho bilang Pangulo at wala na pong burden of campaigning para sa kanyang kandidatura. As of today, sa pagkaalam ko, wala pa po siyang nagtitisip. Pero siyempre, knowing the President, ano na po yan, tingnan niya, pinagmamasdan niya lahat sa mga kandidato. At ngayon, Ayan, di ba? Ang linaw na sinasabi niya, si Pangulong Duterte, pinagmamasdan niya ang lahat. Titin ko, lahat. Hindi lang yung pinapackage nitong si Reaction TV na kesyo si Isko daw. Ang sabi, lahat pinagmamasdan niya. Malinaw. na po, you can really choose kung sino po yung makakapagpatuloy ng programa. Magagandang programa ni Pangulong Duterte. At ako po ay kaisa ni Pangulong Duterte dyan sa bagay na yan. Mahigit 60% na raw ang kumpleto sa MRT-7 project na bibiyahe mula sa North Avenue sa Quezon City hanggang sa San Jose del Monte sa Bulacan. Dumalo sa unveiling ng bagong train sets ito ngayong araw si Pangulong Duterte. Wala raw ginastos ang gobyerno sa pagtatayo ng MRT-7 dahil ito ay Build, Operate and Transfer project ng San Miguel Corporation. Sa December 2022, inaasahang Ayan alam nyo nakakatuwa na naman ang ginawa nitong San Miguel na ito ay pinangungunahan ni Ramon Ang dahil dito meron na naman proyektong matatapos at wala ulitin natin take note, walang gastos ang gobyerno. Palakpakan naman Maraming salamat kay Ramon Ang ng San Miguel at maraming salamat din po sa ating Pangulong Duterte at kay DOTR Secretary Tugade. Palakpakan. pagsimula ng operasyon ang naturang linya na may 14 stations. Kaya nitong serbisyohan ang nasa 300,000 na pasahero kada araw sa unang taon ng operasyon nito. Dito binanggit din ni Pangulong Duterte na binabantayan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang bagyong Odette. Nakaposisyon na raw ang mga kinakailangan at may koordinasyon na sa mga LGU. Grabe hindi ho ba kayo natutuwa sa ganitong mga ginagawa ng ating pamahalaan? Imagine niyo na lang ilang dekada ang dumaan. In fairness, totoo naman din na talaga nung kay dating Pangulong Ferdinand Marcos, marami hong proyekto. In fairness, marami ho talaga siyang proyekto. At natigil yun. Kung meron mang madagdag, ang mga nakaraang Pangulo ay iilan-ilan, di ba? Pero ngayon lang uli, sunod-sunod yung mga proyektong ganyan. Kaya nga ito kung matagal ka nang hindi nakakauwi sa Pilipinas, ay nako, sabi ko sa inyo, maninibago kayo, ang daming bagong daan, pagaganda na, pati yung mga tren. Kahit nga yung sa SLEX, may bagong bukas na dati ang baba nun, kunwari sa Skyway, di ba, bababa na kagad kayo, pakanan, Las Piñas, tapos yung pababa na, papunta na hong expressway. Ngayon, hindi na. Naka-extend na yun, papunta na ang baba mo ay papunta na lagpas na ng Alabang, papunta ng Susana Heights at saka San Pedro. Ganun ang daming bagong bukas na naman. Grabe, di ba? Panalo talaga. Para sa mas mabilis na pagresponde. Benepisyo, Jason, at tulong ang hiling ng ilang mga dating manggagawa ng SBMA dahil nga ron sa mga issue na kanilang kinaharap sa pag-alis nila sa kanilang trabaho. Nanawagan si Gidang Alma, di niya tunay na pangalan, sa pamunuan ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. Illegal umano kasi silang tinanggal sa trabaho at hindi binayaran ang haba ng kanilang paninilbihan o length of service. Silang lahat ay panahon pa ni Senator Richard Gordon bilang SBMA chair. Ayun. Panahon pa ni Gordon. Di ba? Galing-galingan, dunong-dunungan, linis-linisan. Nung pamumuno pala, hindi na ibigay ng sapat ang sahod. Di umano nitong mga empleyado daw ng SBMA nung namamahala pa si Gordon. Di ba? Galing-galingan ka, kuya. Ikaw naman pala aside from dun sa akusasyon na sinasabi ni Pangulong Duterte na hindi daw niya di umano sinole, ito pa may mga nagrereklamong dating mga empleyado na hindi nabigyan ng benefits. Paano na, Gordon? Sabi mo na naman. Kaya nga dapat, ito napakalinaw nito na
Hindi naman natin sinasabing totoo o merong ganyan, pero may issue, di ba? Na kailangan alungkatin din. Sa totoo lang, kasi, bakit to? Eto na naman kakandidato hong senador itong si Gordon. So, kung may problema at may mali pala siyang panunungkulan noon, bakit pa ho natin ipepwesto uli, di ba? Noong dekada 90 na magsimulang manilbihan. Kwento ni Ginang Alma, mga trabahante sila noon ng Freeport Service Corporation ng SBMA. Pero na matanggal sila sa trabaho, wala na raw pakialam sa kanila ang tanggapan. Ako po? Ang sinasabi ng SBMA, wala Ano? silang, hindi sila liable para magbayad. Pero yun nga ang tanong ko sino ba ang nag-create ng Freeport Service Corporation? As being a subsidiary ng SBMA. So ikaw yung mother company. Taong 2014 pa ni Ginang Alma ng katiga ng National Labor Relations Commission o NLRC ang kanilang reklamo laban sa SBMA. Ibig sabihin, may reklamo pala noon na kinatiga ng Dole yun Under ng Dole yung NLC, ano ba yan? Basta yan. May writ of execution NLRC, yun. mula sa NLRC para mabayaran ang kanilang claim. Nung kami po ay nag-file ng kaso against Yan kasi yung yan yung pagka nagfa-file ka ng kunwari hindi ka nabayaran, sabihin yung mga hindi nabigay yung mga tamang sahod o di kaya benefits, yan yung yan yung ahensya na masasabi nating nag-aasikaso mukhang sabit-sabit. So tinatigan sila ng NLRC. SBMA, Freeport Service Corporation, as yung amin length of service na dapat nilang bayaran sa amin. Actually, sa akin is nasa 3 years lang naman yung dapat nilang bayaran. Pero malaki na rin yung kagaya kung mahirap lang na empleyado. Oo nga naman. So, ang inaano ko lang doon, bakit ang tagal-tagal na nung lumabas yung writ hanggang sa inilapit naman namin sa kanila kasama yung aming sheriff. Dagdag din ito na may 4 na batch ng mga manggagawa ang naghahabol. Ang Naku unang po. 3 batch ay dapat raw babayaran ng nasa Hindi lang pala isang tao yun. Maraming batch pala yun, uy. Gordon. Gordon, di mo malang inisikaso daw yan. Di umano. Ano na yan, Gordon? Baka naman pwedeng pakiasikaso yan, Gordon. 2.71 million pesos para sa 500 katao, habang ang ika-4 na batch ng claimants ay dapat babayaran ng 67 million pesos para Grabe naman yan, Gordon. 67 million daw, Gordon. Pang-4 na batch na yan. sa 400 katao. Ay, Nanalo po kami talaga sa kaso, sir. panalo pala sa kaso. Ay, para palang IBS-CBN. Hindi ho. Joke lang ho yun, joke lang. LRC. Tapos, ganun na nga po ang ginawa nila. Binabaliwala. Karapatan ang tangi ginigiit ng mga manggagawang ito. Hindi rin din nila inasahan na sila iiwan sa ere ng dati nilang amo. Naku Kaya po! panawagan nila ngayon Abay, nangihiwan pala sa ere si Gordon. sa kanilang dating boss na si Senator Richard Gordon. Ang masasabi ko sa kanya, Hmm. dapat naman po tulungan niya kami. Ayun. Kung sinasabi niya na kami, taon niya kami. Talagang taon niya kami hanggang buhay kami. Pero yung ganun naman ginawa niya, maari sigurong karoon na rin ng anggan. Ang problema kasi politiko Kapag politiko talaga, kung ano lang yung pagkaharap mo, napakabait-bait. Pero pagdating sa yung totoo, medyo sabit-sabit. Oy, Gordon! Ano na ginagawa mo dyan, Gordon? Puna ka kay Pangulong Duterte, meron ka naman palang problema, Gordon. Ganun lang po yung pag-uusap po namin. May tampo kami sa kanya talaga. Sana akong bigyan na ng chance na makausap si Presidente in behalf. Baka Mr. President, baka daw pwedeng kausapin ito mga ito na makapagsumbong sa inyo. Magandang malaman nyo kung anong nangyari dyan kay Gordon, no? Kasi banat siya si Gordon. Ito lang ang nakakainis kasi. Alam mo yon, linis-linisan yung mama, akala mo talagang malinis na malinis. Ang dami naman palang sabit di umano. pwede kahit mukha ko iharap ko na doon. Para Ayan, sa buong empleyado. Willing siyang iharap daw yung mukha niya. Ibig sabihin, nagsasabi ito ng totoo. Baka sabihin nila planted Oh. ng FSC-SBMA na hanggang ngayon naghihirap para maintindihan na kung anong nangyari talaga sa SBMA. Ayan. So, para daw malaman kung ano talaga ang nangyari sa SBMA. Nako. Alam mo ha, sa totoo lang, medyo, yung SBMA, medyo
Dati, magaganda talaga, 'di ba? Yung parang nag-boom. Tapos parang tumigil yung mga alam mo yung mga bilihan diyan, 'di ba? May mga bilihan ng mga foreign na grocery diyan. Dati pagka talagang gusto mo ng imported na mura kasi tax-free nga 'di ba? Diyan ka pupunta sa diyan sa SBMA. Parang tumigil yung pag-angat ng SBMA. Hindi natin alam kung anong nangyari diyan kay Lagurdon, 'di ba? Pero buti na lang din ngayon na nung time ng yung sa Clark naman kahit papaano napaganda rin ni Secretary Vince nung siyang namuno naman sa Clark, 'di ba? Oh, ayan ha. Gordon, gising-gising ka na Gordon ha. Baka naman ba tutulog-tulog ka ng Gordon? Oh. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming Liana Vlogs News YouTube channel. Muli, ako si Angelica de los Santos. Magandang araw.